basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Samantala kayo po ay patuloy na nakatutok dito po sa ating programang Ayon sa Kasulatan. Yan, gabay sa katotohanan. Okay, so sa pagkakataon pong ito ay aking paringhangad na ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay manatili sa inyong mga tahanan at kayo'y patuloy na pagpalain sa inyo pong pisikal, pangkalusugan, pangkabuhayan at espiritual na kalagayan. Ang atin pong papaksain ngayon pong hapon ay isang napapanahong paksa. Ito po ay walang iba kundi ang tungkol dito po sa Hebreo 8:13. Yan, ang paksa po natin, totoo nga ba? O totoo nga bang wala na ang 10 utos batay sa Hebreo 8:13? Yan, pero bago yan ay dadako muna ako sa ilan nating mga pagbati. Binabati natin ang atin pong mga kasama ngayon sa Impapawid, kay kapatid na Reynaldo Codogromo. Yan, ang wika ay sabi rito is watching. Yan. So shout out sa iyo kapatid na Reynaldo Codogromo at sa ating mga kaibigan riyan. Shout out din po kay Malu Mildes. Yan, nakantabay rin po kapatid na Malu. Okay, siyempre, binabati rin natin ng magandang hapon kapatid na Eric Fondevilla, Fontamelias Palar Pamorcan. Yan. Shout out sa iyo kapatid na Eric. Ganun din sa ating very supportive na may bahay, kaya kapatid na Yelen Camacho, at siyempre sa akin pong napakagandang baby, yan, si Alexis Camacho. Shout out din kay Ray Pelisilda na lagi pong nakasupport sa atin pong mga gawaing pangangaral, ano? At binabati rin natin ang atin pong meron tayong yung kaibigan kong Hapon. Nandito kaibigan kong Hapon. Kumusta ka na kaibigan? At lagi kong nakakahuntahan itong kaibigan natin, ano?
And after 2 years ay muli natin siyang makakasama dito po sa ating programa sa Ayon sa Kasulatan. Ano po, ingat po kayo dyan, kapatid. Actually, di ko na mabasa yung pangalan mo. Nakatitik na sa ano sa alpabeto ng Hapon. Christopher Alcontin. Yan, so shout out kapag na Christopher Alcontin. Okay, syempre binabati rin natin sa kapatid na Kirma Coriaco. Yan. Shout out po kapatid na Kirma Coriaco. Ganun din, mapagpalang hapon din sa iyo kapatid na Den Nueva Enoch. Yan, at sa lahat din ng atin pong mga ng inyong kasama sa inyong tahanan, no? Yan, sabi ng kapatid na Den, mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. Okay. Sabi ni kapatid na Kerma, Yasas. Okay, so mamaya-maya ay babati muli tayo, ano, habang tayo ay patuloy na pumapainlalang, ano, sa himpapawid. Okay, shoutout din sa lahat ng nasasakupan ng ABM o Advent Biblical Ministry. So, shoutout po sa inyo. Aha, sino pa ba ang ating teka, nagtitingin-tingin tayo rito ng atin pong yan, kapatid na Herson de los Reyes. Yan, mapagpalang hapon po sa inyo. Baka sa March 30 ay naririyan po kami sa fellowship po ninyo sa San Juan District. Yan, ha? Okay. Kaya Rene, Patan-Patan. Yan. Good afternoon. Kay kapatid na Neil de los Reyes. Shout out po sa inyo. Jesse Gonzalez, shout out kay Samuel Quizon, Dr. Samuel Quizon. Shout out po. Sino ma? Yan, kay Pastor Melvin Garson Hamora. Shout out po, Pastor Melvin. Okay, yan, si Patalinhog family. Kay Brother Sam Patalinhog at kay Sister Bot Patalinhog. At sa atin pong sa pamilya ng ating elder. Yan, Iskoses, pagpalang araw po sa inyong lahat diyan. Okay, kaya Shine Perinya. Yan. So, mapagpalang araw po sa inyo. Okay. Sino pa ba? Baka malagpasan ko ng pagbati. Yan, Darlene Nueves Igaran. Kanina po ay may nag-chat sa atin at tayo ay ini-invite doon sa, hanapin nga natin yon bago tayo Marvin Bulaag. Yan, shout out po kapatid ng Marvin Bulaag. Kay Eliezer Lowry, Haruto Santos. Yan, shout out po sa inyo. Sabi ni kapatid na Haruto, bro, anniversary ng church natin sa Baliwag. Yan, this coming Saturday. Tayo po ay pinabibisita. Ayan, ha? Okay. So, wala na siguro, no? Okay, nabati ko na sila. Maliban dyan sa ating mga nasa YouTube, nasa Facebook pa.
Okay. Yan, wala na. Okay. So, balik tayo rito sa mga bagong dating. Kay Marshall Serrano Jr. Abs Megs, yan, is watching. Shout out to sa inyong dalawa, kapatid Marical at Abs. Review ko na lang live mo mamaya. God bless your program, sabi ni Ray Felicida. Jezreel Casinilio is watching. Mirma Mendoza, good afternoon bro. Fernando Camacho watching from Santiago City. Yan, shout out po sa inyong dalawa ni Jezreel at Mirma. Okay, so bago tayo tuluyang pumalaot, tayo muna mga kapatid ay sumandaling manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon na kami ay pinagkalooban ninyo ng oras, na kami ay muling magsang-usapan, mag-aral ng inyong banal na kasulatan. Ang pag-iingat nawa ng langit, ang inyong pagpapala at pag-antabay ang siyang patuloy naming makamit ngayong hapon sa pagitan ng programang ito at ng mga taga-subaybay. Binabalik namin sa inyo ang aming papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section dito sa Ayon sa Kasulatan na Facebook page. At babasahin ko po yan mga kapatid upang kayo'y maging bahagi ng atin pong pagsasahim papawid. Okay? So, totoo nga ba na ang 10 utos ay panis na, expire na, wala na, in-erase na, o winala ng halaga batay sa Hebreo 8:13? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ho? Yan. Doon sa Kapitulo 8, talatang 13 ng ang Biblia, mayroon pong ganitong nakatala mga kapatid. Isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Tatapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So dito ang naging konklusyon ng atin pong mga kaibayo sa pananampalataya. Wala na anya yung lumang tipan. Alin anya ang lumang tipan? Yung 10 Commandments. At ang sabi anya rito, dahil wala na yung lumang tipan o 10 utos, isang bagong tipan na ngayon ang umiiral. Ayon di umano sa Hebreo 8:13, na kung saan sa bagong tipan wala na ang 10 utos, kundi ang makikita na natin anila sa bagong tipan ay yung fruit of the Holy Spirit. Ang iba naman ang pagkakasaysay dito ay kautusan sa Espiritu. Yan. Ang iba namang salaysay, ang umiiral na ngayon, kautusan ng Ebanghelyo. Yan, no? Iba't ibang termino, pero isa lang ang kanilang gustong sabihin. Wala na ang 10 Commandments. At dahil ang 10 Commandments ay umiiral di umano doon pa sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan sa panahong Kristiyano, hindi na umiiral. Panis na, hindi na utos, expire na ang 10 Commandments. Yan, no? Yan po ang iba't ibang mga dialogo na sinasabi ng ibang pananampalataya. Ulitin natin ho ang pagkakabasa. At kung kayo ay mayroong mga hard copies ng inyong mga Biblia, mabuting buksan na rin po ninyo. Ang sabi rito, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ngayon ang tanong, totoo nga bang sa bagong tipan wala na ang 10 utos? Yan.
Ang tipan bang binabanggit sa Hebreo 8:13 ay yaon bang 10 utos? Yan ho ang ating ilang mga katanungan na ating sisiyasatin. Kapag ba nakita natin ayon sa konteksto ng Hebreo 8:13 na hindi ang tipang 10 utos ang binabanggit sa talatang ito, tatanggapin ba naman ninyo? Yan. Para sa isang tunay na nagsusuri, mga kapatid, ng banal na kasulatan, ano man ang ating masumpungan sa konteksto ng buong kapitulo ito ng Hebreo 13, dapat po nating tanggapin. Yan. Ngayon, upang makita natin, mga kapatid, ang konteksto ng Hebreo 8:13, bakit ko nga pala gustong makita sa konteksto? Sapagkat malaki po ang itutulong sa atin ng context. Sa pag-aaral ng biblical interpretation o ng hermeneutics, pangunahin dito na dapat bigyan ng pansin at pahalagahan ang pag-aralan o aralin ang konteksto ng nasabing talata upang ating maunawaan at malaman kung bakit sa partikular na talatang binabanggit ay nasulat doon. Yan, kapag pinahalaga natin ang konteksto, hindi po tayo maliligaw, mga kapatid, ng pag-unawa sa kontekst sa talata pong ito. Sapagkat hindi mabubuo ang 8:13 ng Hebreo kung wala pong daloy ng pinag-uusapan. Kapag maunawaan natin ang pinag-uusapan, saka ho natin maiisip, ito pala ang kahulugan ng 8:13. Ganyan po ang ating magiging sitwasyon, mga kapatid. Ngayon, 8:13 po ang ating binasa, ibaba natin sa 8:7. Ganito ang wika. Sapagkat kung ang unang tipang yaoy ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Meron ho akong gustong ipapansin sa inyo. Sa dalawang talatang ito, ng Hebreo 8:7 at ng Hebreo 8:13, dito sa Hebreo 8:13, mapapansin ninyo sa inyong mga hard copies ng inyong ang Biblia, naka-italicize po ang pagkakasulat. Nakapahilis, nakapahiga. Yan. Alam mo ninyo kung bakit ho yan nakapahilis o nakapahiga? Sapagkat iyan po ay supplied lamang ng translator. Wala po talaga yan sa original na tekstong Griego ng Hebreo 8:13. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung Gregong kasulatan ng nasabing talata. Ginawa nilang pahilis, isang pagbabadya o pagpapaalam na ito ay supplied lamang o idinagdag lamang nila sa talata pong ito. Yan. At doon din sa Hebreo 8:7, yung unang tipang nakalagay, nakasupply din, nakapahilis din, naka-italicize. Yan. Kaya dito ho ay mapapansin po ninyo, mga kapatid, parehong tipan ang binabanggit. Asa na ba yung aking mama? Yung dala mo kanina na Greek text? Saan ko kaya na ilagay? Teka, gusto kong makita ninyo, mga kapatid. Bit-bit ko lang yung kanina. Anyway, pakihanap mo nga, anak, yung Greek text na dala-dala ko. Ay, ito pala. nasa harapan ko na pala. Pambihira. Yan. Kung kayo po ay mayroong mga hawak dyan na Greek text, mapapansin niyo, kaya po yan nakapahilis kasi wala po yung salitang
tipan. Mamaya ipapakita ko itong aking tinitignang Greek text. Tuloy muna tayo mga kapatid. Ngayon, sabi rito sa 8:7 ng Hebreo, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ano naman ang point nila rito? Sinisipi rin nila ang 8:7 para sabihin, nakita mo na, Brother Fernan. Yung unang tipan, yung unang 10 utos, may kakulangan. Kasi, kung wala sanang kakulangan ang 10 utos, hindi na sana hahanap ng pangangailangan ng ikalawa. Yan. Yan yung lagi nating naririnig doon sa mga nakakausap nating kaibayo natin sa pananampalataya. Bagamat iba-iba sila ng pag-approach, mayroon namang nagsasabi, kita mo na, Anya, Brother Fernando, yung 10 Commandments kulang kayo puro 10 utos, kulang ang 10 utos. Maliwanag sa talatang ito, may kulang Basa. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Talagang may kulangan niya yung 10 utos. Kaya yung aming sinusunod ngayon, higit pa sa 10 utos. Samantalaan niya, ang Seventh-day Adventist, 10 utos lang. Yung 10 utos, may kulang. Kasi kung walang kakulangan, hindi na sana hahanapan ng ikalawa. Ayun, ang kanilang pagdadrive. Unang-una mga kapatid, ang Seventh-day Adventist, hindi lang 10 utos ang sinusunod. Mangyaring kung bakit napapaksa 10 utos, kasi ito yung binibigyan natin ng emphasis bukod pa sa kautusan ng pangangaral, kautusan ng pagbabautismo. Hindi lang yon, hindi lang tayo nakatutok sa 10 utos. Binibigyan lang natin ng emphasis ngayon ang 10 Commandments kasi ang 10 itong 10 utos na ito yung kinagigiliwang tanggalin ng mga anti-Entolinianism. Ito yung kinagigiliwang alisin ng mga ayaw sa 10 Commandments. Kaya natin pinapaksa ito ngayong hapon sapagkat dito galit ang dragon maging ang kanyang mga kampon. Kasama ng mga bulaang propeta na ibinangon ng kampon ng kadiliman. Kaya natin binibigyan pansin ito. Inaaral natin ang 10 Commandments ngayong hapon, hindi dahil 10 Commandments lang ang sinusunod ng Seventh-day Adventist. Inaaral natin ito sapagkat marami pong nadadaya ang dragon. Maraming nadadaya ang bulaang propeta. Maraming nadadaya ang mga huwad na mga preachers. Yan. Marami kasing nagpapakilalang pastor ngayon. Hindi naman pastor ng Diyos. Maraming nagpapakilalang iglesia, hindi naman tunay na sa Diyos. Ayan, lahat ng tututol ngayong hapon, mga kapatid. At sa mga susunod pang araw, lahat ng tututol sa 10 utos. Kalaban ng Diyos po yan. Tandaan po ninyo yan. Ayan, tuloy. Dahil nakita natin na yung tipan na nakalagay dito ay nakapahilis, hindi ibig sabihin yan, yung 10 utos ang may kakulangan. Ano katibayan na ang 10 utos walang kakulangan? Dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 19, talata po ay 7. Ang wika sa atin. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. May kulang ba ang kautusan ng Diyos?
Dito sa awit 19:7, nabibilang 10 utos. Tanong, may kakulangan ba sa kautusan ng Panginoon? Wala ho eh. Ang sabi nga ng talatang ito yun anyang kautusan ng Panginoon, sakdal. Kung may kulang yan, hindi na yan sakdal. Di ba? Saan ka nakakita? Kautusang may kulang, tatawaging sakdal? Hindi po pwede. Pag sakdal, walang kulang po yun. Yan. Kaya doon sa 8:7, yung tipang binabanggit doon, hindi 10 utos. Sino? O ano? Kung hindi 10 utos, ano ang may kakulangan? Batay sa konteksto. Yan. Hebreo 8:7 binasa natin, ibaba lamang natin sa 8. Yan, 8:8 ng Hebreo. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang araw, ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Lagyan natin ang highlights, no? Yan. Ang wika, siya anya'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Alin ang may kulang? Yun bang 10 Commandments o yung sumusunod sa 10 Commandments? Ang sabi ng talata, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, mayroon pong tinutukoy. Tao po ang tinutukoy. Hindi sinasabi ng talata, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa 10 utos, kundi sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Sino yung kanila? Di yung sumusunod doon sa 10 utos na sila'y nagkukulang sa pagsunod. Kaya mayroong kakulangan sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, narito dumarating ang araw, sinasabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Ano ibig sabihin? Gagawa siya ng isang panibagong kasunduan o gagawa ng panibagong pakikipagkasundo ang Diyos sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ang 10 utos ang may kakulangan, kundi yung mga sumusunod sa 10 utos na sila'y nagkakaroon ng kapintasan sa pagsunod rito. Kaya nasa kanila ang pagkukulang. Yan. Sana nasusundan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, doon sa gusto ko munang bumasa ng isang external evidence. Iiwan ko muna ang 8:8, tas babalikan natin. Dito sa What Baptists Believe, the New Hampshire Confession and Exposition. Sabi rito, ito po ay sa Southern Baptist. Copyright noong 1934. Mula sa pahina 83. The law of God does not demand more than man should give. Yan. If a man find it difficult to obey the law of God, it is not because of defect in the law, but the man. Tama ba? Tama mga kapatid, di ba? Ulit. If a man find it difficult to obey the law of God, this is not because of defect in the law, kundi kanino? But in the man. Yan. Ano pa karugtong? Inability arises from sin. When a clock does not keep time, when a clock does not keep time with the sun and the star, we must not blame the sun and stars. The fault is in the clock. Ang ganda ng comparison niya, no?
When a clock does not keep time with the sun and the stars, we must not blame the sun and stars. Totoo naman, di ba? Oh, wag nating sisihin. Ha? Yung araw at saka yung mga bituin. Oh, kaninong pagkukulang? The fault is in the clock. Ayun. Ang pagkukulang nandoon sa relo. Wala doon sa suns and the stars. Ganun din naman ang Ten Commandments, mga kapatid. If a man find it difficult to obey the law of God, this is not because of the defect in the law. No? Kundi nasa tao ang depekto. Nasa tao yung pagkukulang. Wala sa Ten Commandments. Kaya yung mga Baptist dyan, na naayaw sa 10 utos gamit ang 8:13 na sinasabi ninyo, na panis na 10 utos, aba, maghunos dili kayo. Kasi dito, sa inyong paniniwala, lalo na yung mga nasa Southern Baptist Convention dyan, yung mga inadapt ng Southern Baptist Convention dyan, kung sino man kayo, magising po kayo sa katotohanan. Sabi ng inyong mother church, sabi ng umampun sa inyo, walang kakulangan doon sa law of God. Kung ito man ay hindi natutupad, hindi ito kakulangan ng the law of God. Ito ay kakulangan mismo ng tao. Same procedure doon po sa binasa po natin sa Hebreo 8:8. Kaya sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, tao ang binabanggit. Nasa tao ang pagkukulang, wala sa Ten Commandments. At dahil nasa tao ang pagkukulang, ang Diyos ay gagawa ng isang panibagong pakikipagkasundo. Ang Diyos ay gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Ang Diyos ay gagawa ng isang panibagong kasunduan. Yun po ang ibig sabihin ng talata alinsunod sa kontekst po nito. Baba natin sa 9. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat hindi sila nanatili sa aking tipan. Pansinin ninyo, no? Hindi sila, lagyan natin ulit highlights, para makitang-kita natin. Hindi sila nanatili sa aking tipan. Kaya gagawa ang Diyos ng panibagong pakikipagtipan. Yan. Gagawa ang Diyos ng panibagong pakikipagkasunduan. Kasi hindi sila nanatili doon sa kasunduan nila, doon sa kanilang tipan, doon sa kanilang tipanan sa makatwid. Yan po ang ibig sabihin ng konteksto ng Hebreo 8:8. Hindi sinasabi na ang 10 utos panis na. Hindi sinasabi ang 10 utos expired na. O wala na. Hindi rin sinasabi niya ng 10 utos luma na. Hindi ho. Ang tunay na sa Diyos, ang 10 utos lagi pong bago. Ayan, bakit? Kasi halaw yan sa karakter ng Diyos eh. Replika yan ng karakter ng Diyos. Yan ang dapat nating malaman. Kaya pagdating doon sa Hebreo 8:10, sapagkat ito anya ang pakikipagtipang aking gagawin. Kita mo, sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ano ibig sabihin, mga kapatid?
Doon sa lumang kasunduan, ang 10 utos nakatitik sa 2 tapyas na bato. Sa panibagong pakikipagtipanan o sa panibagong pakikipagkasunduan, ang 10 Commandments ay nakasulat na sa puso ng mga mananampalataya. Yan po yan, mga kapatid. Hindi po nawawala ang 10 Commandments, kundi lalo pa itong tumitibay ng tumitibay. Lalo itong nagiging sagrado sa isipan ng mga mananampalatayang kay Kristo. Bakit? Hindi natin pinawawalang halaga ang 10 Commandments. Utos ng ating Panginoong Jesucristo yan Yan ay halaw sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa panibagong pakikipagtipan ng Diyos, sa kanyang pakikipagkasunduan, ang 10 Commandments na patuloy na umiiral ay ilalagay na sa ating mga pag-iisip at sa ating mga puso ay isusulat na ng Diyos. Hindi na sa 2 tapyas na bato, kundi sa ating mga pusong laman. At dito, lalo nating nalalantad na tayo'y sa Diyos at Siya'y sa atin. If you love me, keep my commandments. Yan po yan, mga kapatid. Kaya nga doon sa tekstong Grego, etong Westcott and Hort ng New Testament Greek, ang nakalagay dyan, yan, ento legen kainen pepa laoken ten proten to di pala palaeo mernon kai geraskon egos apanesmu. Mapapansin natin yung mga terminong nilagyan natin ng highlights. Legen, kainen. Anong ibig sabihin ng legen, kainen? Sinasabi, isang bago. Yan. O to say new. Yan po ang ibig sabihin. Wala nang nakalagay na tipan. Wala po. Kundi to say new. Kainen means new. Yun ho ang binabanggit sa talata pong ito. Kaya nga, sa ayaw man natin sa gusto, ay wala ho kayong magagawa, mga kapatid. Wala kayong magagawa. Sapagkat sa original na tekstong Grego nakalagay, yan lamang. Yan lamang na lege kainen. Wala na yung term na diateki ng 8:13 ng Hebreo. Ngayon, minamali ba natin yung supplied ng ang Biblia? Ay, hindi ko po sinasabing mali yun. Ang sinasabi ko po, dapat unawain natin na yung salitang tipan ng 8:13 sasaling ang Biblia, ang ipakahulugan po dyan, isang bagong pakikipagkasundo o isang bagong pakikipagtipan. Yan. Isang bagong agreement. Ganyan po dapat yan unawain. Bagamat ang nakalagay ay tipan. Kasi supplied lamang po yun. Kasama ng Hebreo 8:7. Yan. Dapat unawain ito na sapagkat kung ang unang agreement, ganun dapat. Sapagkat kung ang unang kasunduan o tipanan, yan, hindi natin minamali yun, kundi dapat lamang natin unawain yung mga salitang nakapahilis ay wala sa original
Kaya wala ito sa original, pwede mo itong supplyan din ng naaangkop ayon sa konteksto. Yan, ayon sa konteksto. Pero kung i-word forward po natin, mga kaibigan, mga kapatid, dapat ganito lang siya, Yan, dapat legen kainen, to say new. Yan. Sa isa namang salin, ito po ay Westcott and Hort New Testament. Sa isang version naman ng Greek New Testament, itong Novum Testamentum Greece. Ganun din po mababasa natin. Ento legen kainen, pepalaoken, ten poten, to the palaeomenon, kay geraskon, egos apanesmu. Pareho, nakalagay, legen kainen, to say new. Ano po? Yan. At ganun din naman dito sa hawak ko, Yan. Kaya yung mga termino dyan sa 8:13, yun lamang po ang ating mababasa. Doon sa 8:7, katulad ng ating nabanggit, balik natin no 8:13. 8:7. Yan. Nakalagay diyan, diateken kainen. Yun. Isang bagong kasunduan. Yan po ibig sabihin. Isang bagong pakikipagtipan o pakikipagkasundo, pakikipag-agreement. Ganyan po natin siya uunawain, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, yung binasa natin, Westcott and Hort ng New Testament Greek, sinundan din natin ng Novum Testamentum Greece. Dito rin naman sa Byzantine text, ganun din po nakalagay. Ento legen kainen, pepalauken, ten proten, tode pala iomenon kay geraskon, engus apanesmu. Yan. Kasi yung dalawang katumbas sa atin na G, yan po ay gamma nasal, sa pagbigkas ng mga Greeks, Yan. So dito makita natin, legen kainen pa rin, Pareho lang noong mga versyong nabasa natin, Yan. To say new. Yan lang po ang binabanggit. Kaya nga may mga literal translation, Halimbawa, itong It Reads Translation of New Testament Peshitta. Ganito na nila isinalin. In that he said, the new he hath made the former old, and what which an antiquated, and hath grown old is high unto decay. The new. Yan. Walang nakalagay na iba pa. Kundi yun lang, the new. With emphasize. Ganun din sa ito ay It Reads Translation of the Peshitta. Meron pang isa, yung New Testament Peshitta Translation naman. Ito rin nakalagay. By that which he called new, he made the first old, and that which is outdated and old is near to corruption. Ayan. Bakit new lang? Kasi, yun lamang talaga ang nakalagay sa Greek text. Kaya kung lalagyan mo siya ng tipan, dapat ipahilis mo talaga. Okay? At dapat unawain yon, yung tipan, tipanan. O kasunduan. Agreement. Yan dapat ang pag-unawa sa 8:13. Hindi nagsasabi na lipas na ang 10 Commandments, panis na, o ang 10 Commandments wala na, o sira na. Yan, hindi po ganun ang sinasabi. Kasi sa context, yun pong
may kakulangan, hindi yung Ten Commandments yung sumusunod sa Ten Commandments, no? Isa pang Bible translation, ito naman ay The Remedy. Yan. By calling the healing plan new. Yan. God was simply making it clear that the symbolic plan was no longer needed to help enlighten the mind about Him, and what is no longer needed will soon disappear. So ganun lang, laging new. Sa Darby Translation, ito isang classic edition ito, mga kapatid. In that he says, new. He has made the first old. So pare-pareho sila, no? Classic translation na ito, mga kapatid, Isa pa na classic translation, itong Coverdale Bible. And that he said, anew he weareth out ye old. Yeah. So, sa classical translation din ito ng Coverdale, new rin po ang nakalagay. Sa literal standard version naman, isang literal translation, in saying new, di ba pare-pareho, no? Yan. Dito naman sa Berean Literal Bible, in saying new, He has made obsolete the first. Bakit laging ganyan? Kasi ang ini-inject dyan ng author talaga ng Hebrew, yung una nilang kasunduan, yun yung pinawawala ng bisa. At kaya ang Diyos gagawa ng isang bagong pakikipagkasunduan. Kung sa unang kasunduan, ang Ten Commandments, nakasulat sa bato, sa bagong kasunduan o sa bagong agreement, bagong tipanan, yung Ten Commandments nakasulat na ngayon sa pusong laman. Yan, Sa pusong laman. Kaya lang, yung mga taong ayaw ng Ten Commandments, ayaw nila masulatan ng Ten Commandments doon sa kanilang pusong laman, delikado po yun. Delikado po yun. Ibig sabihin lang nun, hindi sila ang tunay na sa Diyos. Kasi ang tunay na sa Diyos may Ten Commandments. Hindi pinawawalang halaga ang 10 utos. Dito pa, sa Young's Literal Translation, in saying new, He hath made the first old. Pare-pareho sila, no? Isa pang literal translation, Smith Literal Translation, in saying new, He has made the first old. Kaya hindi po talaga Ten Commandments ang pinag-uusapan Kundi pinag-uusapan talaga yung kanilang panibagong agreement, panibagong kasunduan, panibagong tipanan. Yan po pinag-uusapan talaga. Kaya pag nabasa ninyo, niluluma ang unang tipan, dapat ang iilagay ninyo sa isip ninyo, ang niluluma po roon, yung unang kasunduan. At ngayon, isang bagong tipan, dapat unawain, isang bagong kasunduan, isang bagong agreement, ganun dapat natin unawain. Tingin pa tayo ng isa pang literal translation. Ito naman, literal emphasis translation. In saying new, He has made the first old. Nagkakaisa sila, mga kapatid, yung mga literal translation. Dito naman sa literal translation din, disciples, literal New Testament. In saying that, He say new. He made the first old. Yun. He has made the first old. So, nagkakaisa sila. Sa Catholic translation, ganun din ang nakalagay, bagamat ito ay translation ginawa ng ating mga kaibigang Catholic, pero makikita natin kung paano nila sinundan yung particular na talatang ito ng halos word for word. Now, in saying anew, yan, bukod pa dito sa Douay-Rheims Bible, sa Catholic Public Domain Version, ganito din ang nakalagay. Now, in saying something new, di ba? Sa Aramaic Bible, ito naman translation ito from Aramaic, mga kapatid, Aramaic Bible in the plain English, in that he said, new, He has made the first old. Yan.
So, inisa-isa ko lang to para mabigyang linaw sa inyo, mga kapatid. No? Sa God be New Testament, and that He calls it new. He has made the first one old. Para makita ninyo yung mga nagsalin mula sa tekstong Grego, isinali nila sa English. Mapa literal translation, mapa classic version, ganun din. At mamaya babasa rin tayo ng mga paraphrasing Bible. No? Inuulit ko, hindi natin minamali yung ang Biblia. Kasi ang ginawa naman ng translator doon, hindi naman yun itinayo talaga na fix na yun ang meaning kundi pinahilis. Supplied lang po yun. Ganon din yung nakalagay sa King James Version, naka-italicize. Okay? Kaya yun, dahil naka-italicize, dapat po yung unawain na ayon sa context, kung ibabase natin sa context, dapat ay bagong kasunduan. New agreement. No? Yan po yan. Sige, so, tingin pa tayo ng iba. Sa Common English Bible, when it say new, it makes the first obsolete. Sa Complete Jewish Bible o sa CJB, by using term new, He has made the first covenant old. Ano pinag-uusapan? Alin ang niluma? Yung first covenant, no? Yung luma nilang kasunduan. At siya'y gumawa ng isang bagong kasunduan. Sa Evangelical Heritage Version, when God said new, He made the first covenant obsolete. Yan. Ang Diyos ay gumawa ng bago. Bakit? Kasi ma-obsolete na yung luma nilang covenant, yung luma nilang agreement, yung luma nilang kasunduan. Tuloy. Sa Jubilee Bible, and that it says, new, He has made the first old. Pare-pareho na sila Lexham English Bible. In calling it new, He has declared the former to be old. Kasunduan po talaga pinag-uusapan dito. In saying new, He has treated first old. Sabi ng Tree of Life version. Wycliffe Bible, but in saying anew. Yan. Easy to read version, eto na. Pagdating na ngayon sa mga paraphrasing, inilalagay ng mga paraphrasing, ang tungkulin po ng paraphrasing para mapababaw yung mga kahulugan doon sa mga malalalim na English. Binibigyan ngayon nila ng mas mababang deliberation yung medyo hindi maunawaan na mga literal translation. Okay? Kaya dito, sa pagpapababaw, inaabot nila yung isipan ng mga beginners na mambabasa. Kaya meron po tayong mga easy to read version at iba pang mga paraphrasing Bible. Ano po? Ako hindi ko minamasama yung mga paraphrasing Bible. Bagkus, pinasasalamatan ko yung mga o yung kawanian ng nagsagawa nito. Upang yung mga hindi maunawaan sa mga malalalim na English, sa malalalim na Tagalog, ay nabibigyan ng pagkakataon ng mga baguhang bumabasa, ng mga bata pa sa pananampalataya o bata pa sa pagbabasa ng Biblia na kanilang mahit, na kanilang maunawaan kung ano yung kahulugan ng talatang binabanggit. Kaya dito sa easy to read version na nakalagay, God called this a new agreement. So, He has made the first agreement old. And anything that is old and useless is ready to disappear. Yan. New agreement, mga kapatid, ang nakalagay. Ano po? Yan. Yan, shout out kay Myra Mendoza, Alglendo, Abalahin, kay Mac Tibor. Yan, Hello everyone, sabi ni Mac Tibor. L7 Strike Line, Ray Pelicida, Emelda Alfonso. Yan.
Sina-shoutout dyan si Raimundo Eramis ng bishop ng CCC. Okay? Kay BK Pedakan. Tama po, Bro Camacho. Malinaw ang mga paliwanag mo. God bless. Amen. Praise the Lord. Kay Eric Isbelanueva, Erwin de la Cruz, Ronald Bidos, R.A. Puentes. Nagsashoutout si Imelda Alfonso. Sumalinog V. Ariel is watching. Arlie Baradas, amen. Richie Cortez, magandang hapon po, brother. Yan. Likewise po sa akin pong mga pangalang nabanggit. At shoutout po sa inyo. Mary Ann Canada. Hi, Brother Camacho Jr. Baisa, I'm watching from CDO. Yan, shout out po. Pebwin Dalida, Kenneth Buendia. Sa totoo lang, kaming mga hindi sumusunod sa 10 utos, sabat lang naman ang kaya ninyo iakusa sa amin. Na kahit isang, verse sa New Testament, wala kang mababasa na iniutos sa Kristiyano. Hindi naman pag-aakusa yon. Ikaw na nga nagsabi, kapatid na Kenneth na kayong mga hindi sumusunod sa 10 utos. Ay di, malabagin ang tawag doon. Di ba? Hindi sumusunod sa 10 utos di labagin, suwail. Hindi isang uri ng pang-aakusa yan. Kinonfirm mo na, kapatid na Kenneth, na hindi ka sumusunod sa 10 utos. Ano ba kabaliktaran ng hindi sumusunod sa 10 utos? Pag sinabi mong hindi ka sumusunod sa 10 utos, di lumalabag ka sa 10 utos. Natutuwa ba ang Diyos pag lalabagin mo 10 utos? Hindi matutuwa ang Diyos niyan. Magagalit ang Diyos. Kaya nga niya ibinigay 10 utos para sundin Diba? Tapos, si kapatid na Kenneth Buendia naman, lalabagin naman ang 10 utos. Ano namang uri ng pananampalataya yan? Kung kailan pa tayo binigyan ng Holy Spirit, saka pa tayo lalabag sa 10 utos, mali naman ata. Remember, ang 10 utos po ng ating Panginoong Jesucristo yan. Wala ngang makatibag dyan Diba? Bago umakyat ang ating Panginoon sa langit, iniwan niya ang Holy Spirit ang Espiritu Santo. Ano gagawin ng Espiritu Santo? Tignan ho ninyo dito sa aklat ng Juan. Sasabihin ba ng Espiritu Santo, wala na si Kristo, wala na 10 Commandments. Ganun ba sasabihin? Hindi. Ganito ang sasabihin ng Holy Spirit. Yan. 14:26 ng Juan. Datapwat ang mang-aaliw. Sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Napansin nyo yun, mga kapatid? Hindi aalisin ng Holy Spirit ang 10 Commandments. Ipapaalala ito ng Holy Spirit. Siya yung magpapaalala sa atin. Kaya ang tunay na mayroong Espiritu, mayroong banal na Espiritu, hindi lumalabag sa 10 Commandments. Kapag sinasabi mong lumalabag, hindi kayo sumusunod, ang katumbas lang nun, lumalabag kayo sa 10 utos. Kaya kapatid na Kenneth, magbago na po kayo. Huwag niyong labagin ang 10 utos. Kung gusto ninyong matuwa ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, sundin ninyo ang kanyang utos. Sapagkat ang utos sakdal, walang kakulangan. Ang utos matwid at banal. Hindi tayo binibigyan ng karapatan na labagin ang 10 utos. Ang gusto ng ating Panginoon, susundin natin ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi natin tungkuling labagin ang 10 utos.
Ang tungkulin natin, sundin ang utos na ito. Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Yan po yan mga kapatid. Yan, shout out kay Apocalupo Mosteria. Yan, Pastor, shout out po sa inyo. Ali Baradas, sa Old Covenant po ba, wala po ba dyan ang fruit of Holy Spirit? Yun, ganda naman ng tanong, ano? Oo, nandun din. Nandun din. No. Kaya nga yung usaping pag-ibig, nasa Old Testament din eh. Di ba? Yung pag-ibig sa kapwa, nasa Old Testament din eh. Oo. Ay lalo na ngayon. Ang point ito, lalo na ngayon na iniwan ng ating Panginoon ang banal na Espiritu sa kanyang mga lingkod. Kasi sa Old Testament, hindi po isinugo o iniwan eh, o naging kahalili ang Holy Spirit. Ibig sabihin, mas lalong titindi ngayon dapat ang pagsunod ng bayan ng Diyos dahil mayroong Holy Spirit na isinugo para sa kanila. May Holy Spirit na iniwan para magpaalala. Yan po yan mga kapatid. Yeah. Maria Delia Banyadera Barnedo, mapagpalang panunod po. Ayun, thank you. Roel Labajo, malinaw na paliwanag ka. Maria Dela Banyadera, sabi ng kapatid ng Barnedo, wala daw na nabasa na iniutos sa Kristiyano, pero nababasa naman na tungkulin o pinapasunod naman sa lahat ng tao. Ang Kristiyano ba ay hindi tao? Amen. Tama. Di ba? Nang sabihin sa Ecclesiastes 12:13, tungkulin ng tao sumunod sa kanyang mga kautusan eh. Hindi ba kasama doon ang Kristiyano? Tama nga naman. Di ba? Kasama. Yung iba ayaw eh. Shout out kay June Reyes. Tuloy tayo. Expanded Bible Translation. Isang paraphrasing Bible din. God called this a new agreement. Then may close and open, covenant, contract. Yan. So he has made the first agreement. So makikita po ninyo dyan, yung agreement na binabanggit, ipinapaliwanag ng Expanded Bible o ng Paraphrasing Bible na itong agreement tumutukoy sa kasunduan, sa covenant, o doon sa kanilang contract. Yan. So maliwanag, kaya malaki ang naitutulong ng mga Paraphrasing Bible. Malaki ang naitutulong nito doon sa mga taong gustong lumawak yung kanilang kaalaman sa Biblia. Kapag sinabi ninyo nga paraphrasing Bible, hindi dapat paniwalaan, masyadong limited ang inyong isipan. Marami kayong mga bagay na hindi maiintindihan. Kaya nga ang hermeneutics malawak eh. Ang pag-aaral ng biblical interpretation malawak. Ito isang siyensya ng pag-aaral, isang art ng pag-aaral ng Biblia, na kapag kulang ka sa guide ng Holy Spirit tungkol dito sa interpreting the Bible, hindi mo masusundan yung mensahe ng ating Panginoon. Hindi mo maunawaan yung mga teksto ng Biblia. Kasi isinasara mo yung iyong isipan. Nagbimistula ka tuloy na parang kabayo na mayroong, di ba, yung kabayo na may takip yung dalawang gilid ng mata. Ang gusto lang niyang makita, ang gusto lang makita ng mga nagdadrive sa kanya, yung gusto lang makita nung nagdadrive. Di ba? Ibig sabihin, ang gusto lang makita noong driver, yun lang na naka-straight. Ayaw na nilang makita, ganyan ang tao ngayon eh. Yung iba ayaw nang makita yung iba pang mga liwanag na nasa gilid. Ayaw nang tingnan pa yung mga paraphrasing Bible. Ayaw nilang tingnan pa yung mga iba't ibang mga references ng Biblia na makakatulong.
Basta kung ano lang yung nabasa nila, doon na sila. Pag nabasa nila, ang magbibigay pa ng kahulugan, sila pa din. Ito sinasabi natin. Lagi nilang pinasusunod yung Biblia sa gusto nilang mangyari. No? Dapat ididig talaga natin. Hahalungkatin talaga natin. Huhukayin talaga natin kung ano ba ang ibig sabihin. Kapag kasarili po ninyo masusunod, ay tama, binabanggit ng Biblia, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay ayaw silang pasakop sa kalooban ng Diyos. Yun po mangyayari po dyan. Nagdudumilat na katotohanan sa inyong harapan, na yung binabanggit na nakapahilis na tipan, yun ay tumutukoy sa agreement o sa kasunduan o sa panibagong kontrata, ay ayaw ka pang maniwala. Huwag mo nang tignan to kung ayaw mo ng mga paraphrasing Bible. Di mag-base ka sa context. Ano ba sinasabi ng context? Inalis ba 10 Commandments? Hindi. Niluma ba yung 10 Commandments? Hindi. Pinalilipas ba yung 10 Commandments? Hindi. Alin yung pinalilipas? Alin yung pinalilipas? Yung kasunduan. Yung kanilang tipanan. Yung naunang agreement. Bakit pinalilipas? Kasi lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. May kakulangan kasi sa kanila. Sumusuway sila sa kalooban ng Diyos. Lumalabag sila sa 10 Commandments. Kaya ito si kapatid na Kenneth, kung ito ay papasakop sa Diyos, gagawa ang Diyos ng panibagong agreement sa kanya. Gagawa ang Diyos ng panibagong kontrata, ng panibagong covenant. Kasi lumalabag siya, hindi siya sumusunod eh. 'Di ba? Ito yung halimbawa nung sinasabi doon sa Kapitulo 8 sa context niya na may kakulangan sa kanila. Yan. Ano po? Tingin pa tayo ng isa pang version. Yan. International Children's Bible. Kahit pambata ito. Kahit pambata ito, matututo ka rito. Ano sabi? God called this new. This a new agreement. So He has made the first agreement old. And anything that is old and worn out is ready to disappear. Agreement talaga eh. Diba? Hindi 10 Commandments. Kalain nyo, maski yung pambatang Biblia, yung International Children's Bible, nagsasabi na agreement talaga. Siyang tunay. Kaya, walang maling translation tayong binabanggit dito. Kahit mapatagalog yan, ang Biblia, King James Version, dapat lang unawain yung tipan na agreement o kasunduan. Okay, based on sa context ng Hebreo 8. Okay? At ipinapaliwanag din ng ibang mga paraphrasing Bible. Okay? Ito pa, New Century Version. God called this a new agreement. So He has made the first agreement old. Yung unang kasunduan talaga yung niluluma eh. Worldwide English. God said this is a new agreement. Diba? Pare-pareho sila The English Bible in Basic English, when He says a new agreement, now He has made the first agreement old. Kita po niyo, pare-pareho na sila. Contemporary English Version, that the Lord talks about a new agreement. Ano pa? Living Bible, God speak of these new promises of this new agreement. Pare-pareho sila kasi yun naman talaga eh. Sa The Way Bible, God speak of these new promises of this new agreement. Names of God Bible. God made this new promise and showed that the first promise was outdated. Ano naman ipinapakita dito? Agreement pa rin. Yung una nilang pangakuan. Di ba? Nagpapangakuan sila nung una.
mayroon silang agreement. No? Napakalinaw na yan, mga kapatid. Pag tinanggihan mo pa yan, naku, nasa iyo na ho ang problema po niyan. Mga kaibigan, mga kapatid. Di ba? Tuloy pa natin. Dito punta tayo sa Tagalog, ha? Sa salita ng buhay. Eto yan, mga kaibigan, ha, mga kapatid. Yan. Ito po yan, ha, salita ng buhay. Ano sabi? Nang banggitin ng Diyos ang bagong kasunduan at lipas na ang luma at lipas na ay malapit ng maglaho. Alin yun? 10 Commandments, 10 utos? Hindi. Yung lumang kasunduan. Kaya bumabanggit ang Diyos ng bagong kasunduan. Yun po yan. Punta naman tayo. Dito naman, sasaling ito. No? Kanina, ang salita ng buhay. Ngayon naman, ito. Ang salita naman ng Diyos. Yan, ha? Ano sabi? Nang sinabi ng Diyos na may bago ng kasunduan, maliwanag na pinawalang bisa na ang una, at ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. So napakalinaw, no? Mawawala na lamang. Yung alin? No? Yung unang kasunduan. Kaya sinasabi ng Diyos na mayroon ng bago. Mayroon ng bagong kasunduan. Yan. Ngayon. Dito. Ito, paborito ng kaibigan ko to eh. Ano yan? Ito yan, ito. Ang magandang balita, Biblia. No? Paborito to ng best friend ko. Yan, paborito niya to. Ano sabi sa paboritong sali ng best friend natin? Ito sabi, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang nauna, at anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang ganda, mga kapatid, ano? So nakikita nyo, mga kaibigan, talagang ang inalis, yung luma nilang tipanan, yung lumang kasunduan. Ano po? Yun po ang inalis. Pero ang 10 Commandments, nananatili po yun. Sa lumang kasunduan, sa lumang agreement, sa lumang promises, doon sa luma nilang tipanan, nakatala yun sa 2 tapyas na bato na pinagtibay doon sa bundok ng Sinai. Dito, pagdating dito sa bagong agreement, sa bagong kasunduan, bagong tipanan, saan na po nakalagay? Sa puso at sa isip ng mga mananampalataya. Kaya kapag kayo'y lumalabag pa sa 10 utos, isa lang ibig sabihin yan, hindi pa kayo nakikipagpanibagong tipanan sa Diyos. Dahil kung kayo ay magkakaroon ng bagong pakikipagkasundo sa Diyos, ilalagay niya ang mga ito sa inyong puso at sa inyong isipan. Ganyan po yan, mga kapatid. Ang pagkakaiba po niyan, doon sa unang agreement. Sa unang agreement, ang tagapamagitan doon si Moises. Pagdating sa bagong agreement, si Kristo na ang ating tagapamagitan. Hindi ba't mas matindi? Ano po? Yan. Mas matindi. Kaya yung itatagal ng unang kasunduan hanggang 8:13 lang ng Hebreo. Samantala, ang itatagal naman ng panibagong kasunduan, Hebreo 13:20, ito'y pangwala ng katapusan. Hindi ko na maisa-isang talata kasi mag-aalas 6 na gagamitin tong ating ginagamit na May tutorial pa kasi ng alas 6. Yan.
Ano kalagayan ng una at bagong agreement o kasunduan? Sa unang kasunduan o unang tipanan, yung tao ang may kakulangan sapagkat hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Nilalabag nila ang kautusan ng Diyos. Kabilang narito yung mga taong nagpapakilala sa kasalukuyan natin na lumalabag din, hindi sumusunod. Ano po? Yan ang larawan po ng unang kasunduan. Samantala, sa bagong kasunduan, tinatawag itong lalong mabuting tipan. Di ba? Lalong mabuting tipan. Saan naman mababasa yan? Diyan pa rin sa Aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 7, talatay 22. Yan. Lalong mabuting tipan. At tulad ng ating nababanggit, magkaiba kinasusulatan na ngayon. Nung una, sa 2 tapyas na bato, ngayon naman, sa pusong laman. Kaya yung may mga pusong bato dyan, magbago-bago na yung mga pusong bato. Yung mga pusong pikunin, yung may mga pusong mapaghimagsik, yung may mga pusong mapaglabag, yung pusong ayaw sumunod sa 10 Commandments, magbago na po kayo. Alang-alang sa kahabagan ng atin pong Panginoong Diyos na tumatawag sa atin. Gusto po niya na siya'y magkaroon sa inyo ng bagong pakikipagtipan o ng bagong pakikipag-agreement. Ang kailangan lamang natin, mga kaibigan, mga kapatid, tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Gawa 4, talatang 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa atin, kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang babago ng ating buhay. Siya ang author at finisher ng ating pananampalataya. Kaya isuko natin, mga kapatid, ang ating buhay sa Kanya. Kung gusto po ninyong lubos na sumunod sa kalooban ng Ama, lubos na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, isa lang po ang susi nito. Tanggapin ninyong ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon din ng inyo pong mga buhay. Hayaan ninyong ang ating Panginoong Jesucristo ang magmaniobra, ang mag-drive ng inyo pong buhay. Sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Sundin natin ang lahat ng kanyang mga utos. Sundin natin ang lahat ng kanyang tagubilin. Tulad ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na anya ako ang nabubuhay sa sarili ko ngayon. Diba? Galatia 2:20. Ang buhay niya na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko na sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito'y sa anak, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin, di ba? Mapalad tayo sapagkat hayag ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit kami nagbo-broadcast ng ganito? Sapagkat mahal kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kayo'y mapariwara. Ayaw ng Diyos na kayo ay maging tampalasan sa mundong ito. Ang gusto ng Diyos, kayo'y maging isang tunay na mga tao, maging isang tunay na mananampalataya, na punong-puno ng kagandang asal, na ang moral at karakter ng Diyos ay maikintal sa inyong mga damdamin at sa inyong mga isipan. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, sundin natin ang kanyang utos. Taglayin natin ang kanyang karakter. May kahinaan man ang ating pagkatao. Tayo man ay makasalanan. Sa pamamagitan po ni Kristo, gagawin niya tayong isang bagong nilalang na para bagang hindi nagkasala. Kaya nga mapalad tayo. Kaibigan, mga kapatid, kung mahal mo si Kristo, kung mahal mo ang Diyos, panatilihin mo siyang masaya sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa 10 utos. At huwag mong isipin
ang aklat ng Hebreo 8:13 ang maglalayo sa iyo sa pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Kundi dapat mong maunawaan ng Hebreo 4:13 ay nag-aalok ng isang panibagong pakikipagkasundo sa pagitan ng kanyang mga anak at ng ating Panginoong Diyos. Umaasa ako mga kapatid ngayong hapon, sana yung mga anti-Entulinianism ay magbago na. Baguhin ninyo ang inyong buhay. Sumunod kayong payapa sa ating Panginoon nang walang pagrereklamo, nang walang pag-aalangan, nang walang bubulong-bulong. Sundin nating masaya ang 10 Commandments at ang ilan pang bahagi ng mga kautusang ito, mga kapatid. Ayan. Shout out kapatid na Jun Reyes, good PM, Bro Camacho Jr., Fernando Baisa, pa-shout out daw ang ina sa tuwing ako'y nanonood sa iyong mga debate, nanood din siya, Marina Reyes. Ayun. Opo, kapatid na Jun Reyes, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ganon din kay Mami Marina Reyes. Shout out po sa inyo. At pagpalain po kayo ng ating pong Panginoong Diyos. Hangad natin na sa tuwina ay patuloy tayong iingatan ng ating pong Panginoon. Yan. At ganun din kay kapatid Sally Calibara Montebon. Yan, shoutout po sa inyo kapatid, sa lahat ng mga membro ng Dasma G SDA Church at Dasma E SDA Church. 10 ng ating church diyan sa Paliparan. John Reyes, hindi ba binabasa ni Bishop Eramis ang salin ng Bible na binasa mo, bro? Ipinipilit niyang 10 utos ang kasunduan. Ayun na nga kapatid na John Reyes. Alam mo na, natutuwa ako sa ating Panginoong Diyos sapagkat lalo nating nararamdaman tayo ang tunay na bayan ng Diyos. Tayo ang tunay na tagapagdala ng tunay na pabalita. Kaya kapit na kapit sa atin yung 3 angels message. Wala pong bibitaw sa pananampalataya, mga kapatid, sa kabila ng kabi-kabilang mga panunukso, kabi-kabilang pag-aglahi, kabi-kabilang mga pag-alipusta sa atin. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Isipin natin ang lahat ng kanilang pagyurak sa ating pagkatao. Sa Diyos nila ginagawa. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Huwag din kayong magtataka kung bakit ang mga lobo. Ganun tayo banatan. Sapagkat yun din ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nung una. Isinusugo kuan niya kayo sa gitna ng mga lobo. Kaya tayo ginagawa tayong pulutan ng iba't ibang pananampalataya. Pero tayo'y manalig sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. At ang Diyos ang siyang lagi nating kalasag sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya tayo pababayaan. So nakikita nyo nga mga kapatid, pag nagbibigay sila ng reaction videos at pag nagbibigay din tayo ng reaction videos, nakikita nyo kung sino ang nasa tunay na katwiran. Yan. At ako naman nagpapasalamat sa inyo sapagkat lalo kayong tumitibay sa pananampalataya. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pag-ibig at dugo ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya naman ako nagpapasalamat sa inyong mga suporta. Ayan. Kaya Francisco Cleopas, maraming salamat din po sa inyong pagantabay. Kay Ate Grace, Emelda Alfonso. Ayan. Sino naman po ang matatawag sa Bible na bulaan sa spiritual po? Opo. Yung bulaan sa spiritual, yung binabanggit sa atin, mga kapatid, doon sa isang talata, umpisan ko dito sa unang habang hindi pa tumitindig sa aking gilid yung aking may bahay, tapos ako'y magpapaalam na, mga kapatid, pasensya na muna kayo, yan. Ganito ang ating mababasa. Yan. Gusto ko lang babasahin muna yung talatang ito. Siguro dito ko nahahagipin sa Tito 1:16. Ito yung magandang talata ito, mga kapatid, Tito. Pasensya na ka, gula-gula nito yung aking Bible
Ha? Oh. Yan, 1:16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhas sa mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa gawang mabuti. Ay sino-sino po yung bulag sa katotohanan? Yung mga nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, pero ikinakailaan niya sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Oh. Ay sino sinusunod ng mga ito? Tignan ninyo. Sa Roma 16:18. Sino sinusunod nila? Oh, sapagkat ang mga gayon hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting padalita at mainam na mga talumpati, dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kung mayroon palang Kristiyano, mayroon din palang Kristiyan. Ano ibig sabihin ng Kristiyan? Sarili nila ang kanilang sinusunod, hindi ang Diyos, mga kapatid. Oh. Hindi ba? Kaya mapalad po tayo eh. Mapalad po tayo. Roma 10:2. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapot hindi ayon sa pagkakilala. Yun. Kaya nga mapalad ang bayan ng Diyos eh. Yung ating pagkakilala sa Diyos sapat, no? Matuwid, no? Maayos. Oh, tingnan ninyo. Sumagot pa. Oh, sa isang talata pa. 13:11 ng Mateo. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng karya ng langit, datapot hindi ipinagkaloob sa kanila. Oh, mayroon po talagang pinagkalooban ng tunay na aral ng Diyos eh. At yan ay walang iba sa ating kapanahunan, kundi ang Seventh-day Adventist Church. Kaya nga sa tuwin na lagi nating isinisigaw, no? Sa ating mga debate, sa ating mga pagbo-broadcast, na Viva el Señor. No? Purihin ang Diyos. Oh, Viva! Oh, Iglesia, Viva Adventista del Septimo Dia. Yeah? Bakit? Sa atin pinagkaloob ang biyaya ng Diyos. Oh, yan. Ali Baradas, Gerson Andrade Malunes, shoutout po sa inyo, Tito Magtad, Eddie Aguilar. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sumandali mga kapatid, ang inyo pong malit na lingkod ay pansamantalang magpapaalam. Kasi tulad ng ating nabanggit, ay meron na pong tutorial po gagamitin ng ating pong camera. Kaya po muli ko kayong iniiwan sa mapagpalang kamay ng atin pong Panginoong Diyos. Pansamantala, tayo muna'y manalangin. Maraming salamat po, Amang Banal, sa patuloy niyong pagkasi, sa inyong walang hanggang biyaya, sa inyong pag-ibig, patuloy na pagpapaalala na dapat naming sundin ang inyong banal na kautusan. At sa mga gustong lumakip sa inyo, ay magkaroon sila ng bagong agreement, bagong kasunduan upang sila ay lubos na matawag ninyong anak at kayo naman ang kanilang ama. Pagpalain kami sa tuwina. Bendisyon po ng langit ang igawan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Septimo Dia. Chokbok Hamneda Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang